Tapos na ang giyera sa US at Iran at magkakasundo na sila. Pero ngayon, wala nang bawian kasi nasign na yata. Alamin natin ang detalye mula kay Joy June Balerete Acol. Ang US at Iran, peace deal, pirmado na. Wala nang bawian ha. Ang formal signing o ceremonial signing nakatakda naman na gawin sa darating na Biyernes. Joy June, good morning mula sa Pilipinas. Magandang umaga dyan, Ate Cheska, at magandang gabi dito sa amin sa Washington, D.C. Kumpirmadong ngayon na nilagdaan na ang tinatawag na electronically ang Memorandum of Understanding. Ito yung MOU sa pagitan po ng Estados Unidos at Iran na naglalayong tapusin na ang gyera at buksan muli ang kalakalan sa Strait of Hormuz. Ayon sa mga opisyal ng Estados Unidos, pati na rin ang mga mediators mula sa Pakistan, Qatar, planchado na ang kasunduan at nakatakdang isagawa ang formal na signing ceremony ngayong darating na Biyernes, June 19 sa Geneva, Switzerland. Bilang bahagi ng kasunduan, magkakaroon ng 60 days na ceasefire extension upang bigyan daan ang mga negosasyon. Isa't kalahating pahina lamang, Ate Cheska. Ganito naman inilarawan ni US Vice President J.D. Vance ang inisyal na Memorandum of Understanding na napagkasunduan ng Amerika at Iran upang pansamantalang itigil ang kanilang hidwaan. Sa kabila po ng MOU na ito, agad namang nagkaroon ng iringan. Ipinagmalaki ng Revolutionary Guard ng Iran na makukuha umano nila ang kalahati ng kanilang $24 billion na frozen funds bago pa man magsimula ang pinal na usapan. Mariin itong pinabulanan ni US President Donald Trump at sinasabing fake news ang nilabas ng Iran na impormasyon at iginit naman ng isang senior US official na walang makukuhang pera o sanctions relief ang Iran hanggat hindi ito sumusunod ng buo sa mga kondisyon ng kasunduan. Nagkasunod din ang bawat panig tungkol sa sakop ng tigil putukan. Ayon kina Pangulong Trump at mga leader ng Pakistan at Iran, saklaw ng ceasefire ang lahat ng tensyon kabilang na ang nangyari sa Lebanon. Ngunit naninindigan ng Israel na hindi sila nakatali sa kasunduang ito at hindi nila iuurong ang kanilang pwersa laban sa Hezbollah. Sa kabilang banda, nilinaw na ng Amerika na ang pinaka-prioridad ngayon ay napipintong 90 days na negotiations window ay ang nuclear program ng Iran. Nais ng Amerika na resolbahin ito sa unang 30 days pa lamang. At giit ng Amerika, mas mapapabilis ang pag-angat ng ekonomiya kung mapapatunayan ng Iran na hindi ito gumagawa ng nuclear weapons at titigilan ang pagpondo at pagsuporta sa mga karahasan na nangyari ngayon sa gitnang silangan. Sa ngayon po, Ate Jess, mga kababayan, ang presyo po ng Brent crude oil ay sa pandaigdigang benchmark ay bumagsak po sa 80 hanggang 84 kada bariles. Ang US West Texas Emergent naman o WTI ay nasa $80 kada bariles. Ate Jessica. So mas mura. Ang US pala na halos nakadepende sa WTI pero itong Brent crude ginagamit kasi yan hanggang Europa at yung Dubai crude ginagamit sa Asia, no? So yan ang nagiging reference natin sa presyuhan. So mas mahal pa rin sa amin, Joy June. Mas mura pa din sa Yun lang. Yun yata ang dahilan kung bakit hindi daw bumababa agad yung presyuhan dito sa dito sa Pilipinas eh. Pero balikan ko lang, Joy June, yung sinabi mo kanina, no, na na-sign na, napirmahan na yung peace agreement. Pero parang may pala to, no, may duration lamang 30 days, 60 days, 90 days na tigil putukan? Yes. At kasi parang pa lang to Practice. Practice pa lang. Naku. Pero mayroon na silang electronically nag-sign na pag nagkaroon ng memorandum of understanding na at permahan na formal sa Switzerland, dito na magkakaroon ng totoong kasunduan na. Sa ngayon ay electronically pa lang, wala pang formal na pagpipirmahan, pero yung nakalatag na yung mga kasunduan nila. Kung sino man ang magbabaliwala dito, aabangan natin ang susunod na kabanata. Naka-PDF pa lang, naka-e-signature pa lang. So ang aktual na pirmahan mangyayari sa Friday pa lang. Pero kung ang draft o kumbaga yung kasunduan naka-e-signature, digital signatures na. Pero parang may binabanggit ka na na mga provisions na hindi pa rin nila napagkakasunduan, katulad ng yung pag-release ng pondo, yung mga pondo na na-freeze sa part ng Iran. Yes, ito yung frozen funds. At binabanggit ng Revolutionary Guard ng Iran na ibibigay ng Amerika yung yung kalahati, $24 billion na frozen funds nila. Pero walang binabanggit ang doon sa kasunduan
yung binabanggit ngayon ng Iran at sinasabi ni Pangulong Trump na ito ay fake news. Naku, so yan ang aabangan pa rin natin mga detalye. Baka sana naman matuloy pa rin ang pirmahan at maayos nila yung mga provisions na yan, Joy Jun, ano? Dahil ngayon pa lang meron ng mga discussions na fake news daw or hindi daw nakasama doon sa mga provisions na yan. Yun nga yun ang mahirap dyan. At dapat talaga abangan ito ng lahat ng bansa dahil doon sa Strait of Hormuz, halos lahat ng mga bansa sa buong mundo ay may mga tinatawag na oil tanker na nandyan sa Strait of Hormuz. Okay, sige, yan ang aabangan natin, Joy Jun, at bigyan mo kami ng update. Maraming salamat. Bago ako magtapos sa Ate Cheska, mayroon lamang kaming flash report dahil isang B-52 bomber nag-crash sa Edward Air Base dyan po, Air Force Base dyan sa California. At lahat po ng 8 sakay nito ng mga Air Force soldiers ay nasawi. Naku. At ayon po sa isang pahayag po ni James Hayes, ang Deputy Commander ng Edward Air Force Base dyan sa California, lahat po ng mga sakay nito ng B-52 bomber ay nasawi lahat. Anong oras yan nangyari, Joy Jun? Nangyari ito alas 11:20 ng umaga pero iniulat lang ngayon ng US Air Force dyan sa Edward Air Force Base Oo. dyan sa California. 11:20 American time, 11:20 ng umaga. Anong oras ngayon dyan sa inyo? Para tayo ng oras, 7:39 ng gabi sa amin ngayon, ng Monday, dyan sa inyo ay Tuesday ng 7:39. 5 hours behind ang California sa amin. So, nangyari ito ay mga madaling araw dyan sa Pilipinas. Kaninang madaling araw. Yes. Pero dito sa amin sa California, 11:20 a.m. So, Oo. nangyari po ito mga alas 3 ng hapon. Sige. Kasama po ninyo Ate Cheska San Diego Bobadilla sa ngalan po ni partner Angelo Palmone. Radyo natin nationwide. Headlines natin ngayong umagang ito, Pangulong BBM nagpatawag ng special session ng Kongreso sa Miyerkules. Senator Erwin Tulfo nilinaw na walang nakatakdang pagdinig ang Blue Ribbon Committee ngayong araw na ito ng Martes. Office of the President naglaan naman ng 278 million pesos para sa mga lugar na tinamaan ng lindol sa Mindanao. Samantalang DETOL naman sumipa na sa 65. Ang diesel at ang kerosene may big time oil price rollback pero ang presyo ng gasolina posibleng tumaas o kaya bumaba ayon sa Department of Energy. Halaga ng piso lalo pang lumakas, nakabalik na sa 60 pesos per dollar level. Ateneo Blue Eagles coach Ata Baldwin nag-resign. Ang gulong hazing sa 2 basketbolista sinisilip ngayon ng CIDG. At suspect sa likod ng serye ng defacement ng government websites, tukoy na ng NBI. Radyo natin nationwide. Patuwan po natin ang mahigit 100 ng mga radyo natin stations Luzon, Visayas at Mindanao. Kabilang na mga reporters natin mula sa iba't ibang mga probinsya. Ito na po ang ating detalye ng mga balita ngayong umaga. Radyo natin nationwide. Nagpatawag ho si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng special session sa Kongreso sa araw ng Miyerkules. Bukas ho yan, June 17. Yan ay para maaksyonan ang priority bills at iba pang mahalagang panukala na natenga sa harap ng agawan sa liderato sa Senado. Kabilang ho sa mga pinakokonsidera ni PBBM na ipasa na at talakayin sa nakatakdang session ay ang mga sumusunod. Pagtatatag ng National Center for Geriatric Health, ito po'y para sa mga seniors. Pag-amyenda sa government assistance to students and teachers in private education o GASTPE. At universal access to quality tertiary education. Ganon din ang assistance to individuals in crisis situation o AICS. At ganon din ang anti-political dynasty law. Pinatututukan na rin ng Pangulo ang mga pending na appointment sa gabinete, military at foreign service.
At sa ilalim ng konstitusyon, may kapangyarihan ng Pangulo na magpatawag ng special session anumang oras para tugunan ang mga usapin na nangangailangan ng legislative action. Radyo natin nationwide. Samantala, hinimok naman ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang mga kasamahan na senador makiisa sa special session na ipinatawag ni Pangulong BBM. Sa naturang sesyon, itinakda ni PBBM bukas huyan, June 17, alas 9 ng umaga. Hinikayat ni Gatchalian ang mga kapwa nito senador dumalo umatin ho kayo para maaksyonan ang mga nakabinbin o nakapending na mga panukala na makatutulong sa sambayan ng Pilipino. Giit pa ni Senator Gatchalian, dapat na raw maipagpatuloy ang pagtatrabaho sa Senado, gampanan ang kanilang mandato at tugunan ang pangangailangan ng bansa. Nabanit na 12 lamang mula sa 24 na senador, kalahati lang ang sumipot sa huling araw ng sesyon ng Senado noong June 3. Kasunod huyan ang pagkakaaresto kay Senator Jingo Estrada dahil sa pagkakasangkot sa flood control scandal. Radyo natin nationwide. Samantala, handa na ho ang Kamara de Representantes sa ipinatawag na special session ni Pangulong BBM bukas ho, araw ng Miyerkules. Ayon kay House Speaker Faustino Bogie III, ang mga pamilyang Pilipino ang direktang makikinabang sa special session na ito dahil bibigyang prioridad dito ang mga panukalang batas na isa-certify na urgent ng ating Pangulo. Binigyan din ng Speaker ang kahalagahan ng special session dahil magkakaroon ng pagkakataon ng Senado at ang Kamara para makumpleto ang mga aksyon para mas mapalakas pa ang social protection, access sa edukasyon, serbisyo para sa pangkalusugan at mapabuti rin ang kalidad ng buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Sa kabilang sa mga panukalang itinuturing na priority ni PBBM ay ang mga amyenda sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act o yung GASTE. Ganun din ang Universal Access to Quality Tertiary Education o Education Act na naglalayong palawakin ang mga oportunidad sa edukasyon para sa mga estudyanteng Pilipino. Kasama din dito ang panukala ng National o yung panukalang National Center for Geriatric Health Act na naglalayong mapabuti ang healthcare services para sa mga senior citizens at ang Assistance to Individuals in Crisis Act o yung AICS Act na magbibigay naman ng institutionalized assistance sa mga Pilipinong nahaharap sa medical, financial at iba pang emergency. Radyo natin nationwide. Nilinaw naman ni Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo, wala daw nakaschedule na Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw ng Martes, June 16. Kasunod yan ang social media post ni dating Congressman Mike Defensor na magkakaroon umano ng pagdinig kaugnay ng flood control scam ngayong araw na ito sa labas ng Senate premises. Sa abiso na ipinalabas ni Senator Erwin Tulfo, sinabi nitong walang authority at walang approval ng komite ang naturang anunsyo ni Defensor. Tinawag din ito ng panel na misinformation lalo't wala naman daw na legal na posisyon ng dating mambabatas para mag-anunsyo ng anumang proceeding sa ngalan ng Senado. Higit pa ni Senator Erwin ay posibleng maaharap si Defensor sa reklamong usurpation of authority dahil sa kanyang announcement. Sinuko naman ng kampo ni Senator Bato de la Rosa sa Philippine National Police ang 20 lang sa 117 firearms nito. Ayon sa PNP Civil Security Group, ay itinurn over ang naturang mga baril sa kanilang Regional Civil Security Unit sa Davao City. Sa ngayon, nananatili ito sa kustudiya ng PNP matapos sumailalim sa inventory, physical inspection at verification ng mga serial numbers. Umaasa naman ng CSG na isusurrender din ng kampo ni De La Rosa ang iba pa nitong mga armas. Matatandaan na ni-revoke ng PNP ang lisensya ng mga baril ni Senator Bato de la Rosa matapos siyang isyohan ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs. Radyo natin nationwide.